A blessed day, brethren. Welcome to the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Thank you for joining us as we meditate on God's message to us through the Sunday preachings from Jesus the Healer episodes. With open heart, mind, and spirit, let us pray that God would speak to us today. Breakthrough purity that honors God. Wow, for the entire month of February, we will be talking about purity, the importance of having a pure heart, having a pure mind, having a pure life before the sight of God so that we may honor Him before the eyes of the world. Breakthrough purity that honors God. 1 Corinthians chapter 6, verse 19. Don't you know that your body is a temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have from God? You are not your own. Verse 20, you were bought at a price, so glorify God with your body. Sabi sa 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20, your body has a sole, single, one purpose. And what is it? To be a temple of the Holy Spirit. Ikaw ay templo ng banal na Espiritu. Therefore, so what if I'm a temple of the Holy Spirit? Verse 20, glorify God with your body. Parangalan mo ang Diyos sa iyong pisikal na katawan. Alam niyo ho bang espesyal ang pagkakalika ng Diyos sa tao? Balikan po natin yung Genesis chapter 1 nung nilikha ng Diyos ang tao. Ibang-iba ho ang pagkakalika ng Diyos sa tao kaysa sa pagkakalika niya sa mga hayop at pagkakalika niya sa mga halaman, pagkakalika niya sa mundo, sa mga bituin, sa araw, sa dagat, sa buong sansinukob. Tingnan po natin, Genesis chapter 1, verse 26, then God said, let us make man in our image. Nung nilikha po ang mga aso, nilikha ang mga leon, nilikha ang mga isda, nilikha ang mga halaman, hindi sinabi ng Panginoon na gawin natin ang mga ito sa ating wangis. Hindi ho. Ang tao lang ho ang sinabihan ng ganon. Let us make man in our image according to our likeness. They will rule the fish of the sea, the birds of the sky, the livestock. So sinabi ng Panginoon, gawin natin ang tao ayon sa ating wangis, according to the likeness of God, meaning we are imbued with dignity, just as God has dignity, rationality, emotion, thinking capacity, will, volition. Lahat po yan ibinigay ng Diyos sa tao kung paanong siya ay mayroon din ng mga bagay na yon. At sinabi ng Panginoon, they will rule the fish of the sea, the birds of the sky, the livestock, the whole earth, and the creatures that crawl on the earth. At nung nilikha ng Diyos ang tao, mayroong misyon ang tao. There is a purpose, kingdom dominion. Sabi ng Panginoon, ang tao ang magiging katiwala ko dito sa mundong ito. Hindi po ipinagkatiwala sa anumang hayop, hindi pinagkatiwala sa anumang halaman, hindi pinagkatiwala sa anumang iba pang nilalang, not even the angels. So nung iniisip pa lang ng Diyos na likain ang tao at nag-uusap pa lang ang Holy Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit, God was already saying that man shall be made in His own image and that this man will have a purpose. Verse 27. So God created man in His own image. He created him in the image of God. He created them male and female. At nilikha ng Diyos na ang tao ay babae at lalaki. God blessed them and God said to them, be fruitful, multiply, fill the earth and subdue it. Rule the fish of the sea, the birds of the sky, and every creature that crawls on the earth. God also said, look, I have given you every seed-bearing plant on the surface of the entire earth, and every tree whose fruit contains seed. This will be food for you, for all the wildlife of the earth, for every bird of the sky, and for every creature that crawls on the earth, everything having the breath of life in it. I have given every green plant for food, and it was so. It was so. God saw all that He had made, and it was very good. Indeed, evening came, and then morning, the sixth day. Ang tao lang ho ang nilikha ng Diyos na kinausap niya nung kanyang nilikha. At sa lahat po ng mga nilikha ng Diyos, ang tao lang ang hiningahan niya ng hininga ng buhay, the breath of life. That is why, when God created us, there was already a design, a purpose, a specialness. There is a reason why you are here. At ano po yun? 1 Corinthians chapter 6, verse 19, verse 20. Don't you know that your body is a temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have from God? You are not your own. You were bought at a price, so glorify God with your body.
Luwalhatiin mo, parangalan mo, bigyan mo ng kapurihan ang Diyos sa iyong pisikal na katawan. Bakit? You are a temple of the Holy Spirit. Sabi mo sa katabi mo, you are a temple of the Holy Spirit. Ibig sabihin, ang katawan lupa pala natin ay hindi lang ordinaryong bagay na nag-e-exist sa mundong ito. And so what if I am a temple of the Holy Spirit? Ano po bang ibig sabihin nun? Templo. Ano ibig sabihin ng templo? Kung babalikan po natin ang lumang tipan, makikita natin may 3 katangian. Maraming katangian ang templo ng Diyos, pero may 3 na bibigay ko ho sa umaga na ito. Una, the temple is the name bearer of God. Name bearer. And when we say name, it means it carries the reputation of God and the presence of God. 1 Kings chapter 8 verse 29. Ito po ang panalangin ni Haring Solomon noong kanyang iniaalay o inihahandog ang templo ng Diyos sa Diyos. That your eyes may be open toward this house night and day, toward the place of which you said, my name shall be there. Sabi ng Panginoong Diyos tungkol sa kanyang templo noong lumang tipan, my name shall be there. Itatatak ko ang pangalan ko sa templong yon. So that you may hear the prayer that your servant prays toward this place. Deuteronomy chapter 12 verse 5. Instead, you must seek the place the Lord your God will choose from among your tribes to establish as a dwelling for His name. Nung pipili pa lang ho ng lugar kung saan ang templo ay itatatago o itatayo, ang sabi ng Panginoon, ang lugar na iyon ay kung saan ilalagay ng Panginoon o itatatak ang kanyang pangalan. So wherever the temple of God is, that is where His name is. Kaya bilang templo ng Diyos, sinasabi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19, ang katawan pala natin is a bearer of God's name. Kung sinasabi mong ikaw ay tunay na nagsuko na ng buhay sa Panginoong Jesus, ang sabi ng Biblia, ang katawan mo, ang physical mong katawan ay literal na pinananahanan ng banal na Espiritu at dahil doon, ang pangalang Jesus, ang pangalan ng banal na Espiritu, ang pangalan ng Diyos Ama, dapat dala-dala mo araw-araw. You carry the name of God and by implication, yung name, ang ibig sabihin po nun, you carry the reputation of God. You carry the presence of God. As a Christian, as a believer. So be careful what you do with your body. Be careful what you do with your feet. Saan pumupunta ang paa mo? Saan nakikita ang physical mong presensya? Be careful. Because you carry the name of God. You carry the presence of God. You carry the reputation of God. At bilang mananampalataya, kapag tayo po ay nakita sa isang lugar kung saan very uncharacteristic of a child of God, to be in that place, to be in that location, we could bring damage to the name of God. Damage to the reputation of God. Your body is a temple. You bear the name of Jesus. You bear the name of the Holy Spirit. You carry the presence of God. Pangalawa ho, as a temple, you are a sacrifice bearer. Sacrifice bearer. Ano po ibig sabihin? Di ba ho sa templo, dyan nila ibinibigay o inihahandog sa Panginoon ang kanilang mga alay noong lumang tipan? It is the place where offerings are presented and atonement is made. Deuteronomy chapter 12 verse 6. There you shall take your burnt offerings, your sacrifices, your tithes, the heave offerings of your hand, your vowed offerings, your freewill offerings, and the firstborn of your herds and flocks. Ibig kong sabihin, ang pisikal na katawan natin ay dapat isang handog sa Panginoon. A place where sacrifices are made to God. Your body must be a worship to God. A venue of worship to our living God. Ibig sabihin, ang physical na katawan pala natin, may purpose to worship God. Kaya nakikita nyo tuwing umaga sa ating worship service at sa ibang services pa po natin, yung mga dancers po natin dito, yung mga kabataan, sumasayaw, di ba? Sumasayaw sila for the glory of God. They use their bodies to worship God. Ang mga worship team natin, tumutugtog. Yung dexterity ng kanilang mga kamay in using these instruments for God's glory, that is their sacrifice to God. Our worship team, they wave their hands, they use their vocal cords to sing praises to the Lord, to produce music that is pleasing to the ears, pleasing to God. That's how they bear sacrifices of praise to the Lord. And therefore, they use their bodies to God as a temple of the Holy Spirit.
Sa mga magulang ho na nandito, sa mga nanay, araw-araw nagluluto kayo, naglalaba, naglilinis, naglilingkod sa inyong pamilya. Sa tuwing ginagawa niyo po yun, I encourage you, make a simple prayer. Sabihin niyo po sa Panginoon, Panginoon, hindi ko lang ito ginagawa para sa pamilya ko. Ginagawa ko rin ito para sa iyo. At habang pinaglilingkuran ko sila, pinaglilingkuran din po kita. This is my ministry. Let this be a sacrifice for you. Let my body be used as a sacrifice bearer in being a faithful steward of the family you have given me. Sa mga tatay na nagtatrabaho ho, o yung mga YN natin, young adults, even yung mga nanay na working, let your work be a sacrifice to God, an offering to the Lord. Lord, as I demonstrate excellence in my job, Panginoon, let this be for you, Lord. Let my body be a temple of the Holy Spirit. Let this be my worship to you in Jesus' name. Ipanalangin ho natin, bawat bagay na ating gagawin, ialay natin sa Panginoon, and so that we may truly do everything for the glory of God. Name bearer, sacrifice bearer. Pangatlo, the temple of God is a house of prayer. A place of intercession, a place of communion, a place of intimacy with God. Tama ho ba? Ang templo, ang lugar kung saan nananalangin ang mga mananampalataya. Ngayon sinasabi dito sa Biblia, sa 1 Corinthians chapter 6, verse 19, verse 20, ang katawan natin ay templo ng banal na Espiritu. Ibig sabihin, hindi pala kailangang nasa physical kang pinagdarausan ng simbahan para ikaw ay makapagdasal. Because your body is the temple of the Holy Spirit, your body must be a house of prayer, therefore prayer must be your lifestyle. Everywhere you are, you can pray. Ephesians chapter 6 verse 18, I think, pray without ceasing. Manalangin ng walang humpay. Your house, God's house, your body shall be a house of prayer. Isaiah chapter 56 verse 7. These I will bring to my holy mountain and make them joyful in my house of prayer. House of prayer, house of prayer. Their burnt offerings and sacrifices will be accepted on my altar. For my house shall be called a house of prayer for all peoples. Ang atin daw hong katawan dapat ginagamit saan ho? Pananalangin. Kaya minsan ang iba sa atin nananalangin habang nakaupo. Nananalangin habang nakaluhod. Pwede mong gawin yon. Magpatira pa ka at sumamba ka sa Panginoon. Lumuhod ka sa kanyang harapan. Sometimes we fold our hands. Sometimes we raise our hands. Sometimes we wave our hands when we pray. Let your house be God's house of prayer. Ibig sabihin, yun ang purpose pala. Kaya nilikha ng Diyos ang tao, ang katawan ng tao, kaya kanya nilikha sa mundong ito para magkaroon ng relasyon sa Kanya, pakikipag-ugnayan sa Kanya. That your body will bear the name of God, you are a name bearer. That your body will be used as a worship to God, a sacrifice bearer. And that your body will be used as a house of prayer. Nung sinabi ni Apostol Pablo na ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu, ang sinasabi ni Apostol Pablo, hindi natin ito dapat gamitin sa mga bagay kung saan ganun din ang pagkakagamit sa mundo. Ginagamit nila sa kahalayan, ginagamit nila sa pagkakasala, ginagamit nila sa masasamang bagay. Ang kamay ginagamit sa pagnanakaw, ang bibig ginagamit sa pagsisinungaling at pagchichismis, ang mata ginagamit sa pagtingin sa mga malalaswang bagay. Hindi ho ganun. Sabi ni Apostol Pablo, ang bawat bahagi ng inyong katawan ay templo ng banal na Espiritu. Sabi ni Apostol Pablo, Romans chapter 12 verse 1 to 2, and so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God. Sabihin nga po natin, give your bodies to God. Itong sa New King James Version, maganda rin ho. By the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. Ihandog mo ang katawan mo sa Panginoon bilang buhay na handog. Holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Sa New Living Translation, this is truly the way to worship Him. Ito daw ho ang paraan para ang Diyos ay sambahin, para ang Diyos ay papurihan, para ang Diyos ay bigyan ng pinakamataas na kaluwalhatian sa ating buhay.
paano ang katawang lupa na ito ay magiging buhay na handog sa Panginoon. Sinasabi yung buhay na handog kasi sa panahon ng mga pagano, usong-uso ang patay na handog, di ba ho? Yung mga hayop, inihahandog sa kanilang mga Diyos, paano? Sinusunog. Dead sacrifices. But the Apostle Paul here in Romans chapter 12, he's saying, you are to be a living sacrifice. Ibig sabihin, iaalay mo ang buhay mo sa Diyos, hindi kung kailan nakahiga ka na sa ospital at tinaningan na ng doktor ang iyong buhay at malapit ka ng malagutan ng hininga. At saka mo sasabihin, tawagin niyo ang pastor, tawagin niyo ang pare, gusto kong iaalay ang buhay ko sa Panginoong Diyos. Pwede kang maligtas, pwede pa naman yun, hanggang sa huling hininga ng iyong buhay, tatanggapin mo ang Diyos, saved by the bell, ika nga. Pero hindi ho ba? Mas fulfilling, satisfying ang isang buhay na tunay na inialay sa Diyos habang kaya mo pa. Habang meron ka pang maraming pwedeng magawa sa Panginoon sa pamamagitan ng iyong lakas, ng iyong talento, ng iyong abilidad, inialay mo na ang buhay mo sa Diyos. Huwag mo nang hintayin yung panahon na magkakaroon ka ng malubhang sakit, karamdaman at saka mo sasabihin, Lord, isusuko ko nga pala ang buhay ko sa'yo. Pwede po yun. Hindi po natin pinipigilan ng sinumang tao na gawin yun. Huwag mong hintayin mahuli ang lahat bago mo ialay ang buhay mo sa Panginoon. Holy, acceptable to God. Paano po? Romans chapter 12 verse 2, kadugtong ng verse 1. Don't copy the behavior and customs of this world. Sa New King James, do not be conformed to this world. Sa New International Version, do not conform to the pattern of this world. Huwag kang makiayon sa takbo ng sanlibutan. That's how you offer your body to God as a living sacrifice. But be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Don't copy the behaviors and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Sabi ni Apostle Paul, present your body as a living sacrifice, holy and acceptable. He was talking about the body, verse 1. Sa verse 2, sabi niya, how do you present your body as a living sacrifice acceptable to God? Paano mo maiaalay ang katawan mo bilang buhay na handog? Verse 2. Do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Connected ho ang mind sa body. Paano ang katawan ay maiaalay sa Panginoong Diyos? Renew your mind. Offer your mind to God. Let your mind be pure. Let your mind be sanctified. Let your mind be consecrated to the Lord. Kailangan ialay mo ang isipan mo sa Panginoon. Your inner life must be consecrated to God so that your outer life, your body, what you do with your flesh, will be pleasing to God. The inner man must be pure so that everything you do with your body, externally, outwardly, lahat ng ginagawa mo sa katawan mo, ay maging dalisay din at kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. Be transformed by the renewing of your mind. How will you be transformed by the renewing of your mind? My house shall be a house of prayer. Manalangin ka. Dahil kapag nananalangin ka, kausap mo ang Diyos. At ang taong laging kausap ang Diyos, imposible hong hindi mabago. Amen ho ba? Be transformed by the renewing of your mind. Paano? Meditate on God's Word. You pray and you meditate on the Word of God. Prayer and devotion, prayer and devotion, prayer and Bible reading, prayer and Bible reading, Bible reading and prayer, devotion and prayer, devotion and talking to God. Yun ho ang formula. Magbasa ka ng salita ng Diyos so that you will access the will of God through the revelation of His Word. Read the Word of God, study the Word of God, meditate the Word of God. Spend some time in prayer in your day, 1 hour, 2 hours. Manalangin ka, magbasa ka ng Biblia. At kahit tapos na ang devotional time mo, wherever you are, nasa jeep ka, nagta-travel ka, papunta sa work o sa school, kausapin mo pa rin ang Diyos. Imbis na mag-browse ka ng reels for 1 hour habang ikaw ay nasa jeep, nasa LRT, MRT, nasa bus, nasa tricycle, how about you pray? And talk to God and commune with God. Joshua chapter 1, verse 8. This book of the law, the Bible, the Word of God, shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night. Ang ibig sabihin ng meditate ay isipin ng isang bagay. Focus your mind on one thing with the Word of God.
Magdamag, isipin mo ang salita ng Diyos. Kahit nasaan ka, kahit anong sitwasyon ang hinaharap mo, kahit nasa trabaho ka, kahit nasa eskwela ka, what does the Bible say about my situation? Anong sinasabi ng Panginoong Diyos? Hindi ko alam ang sagot sa exam. Mangungopya ba ako o hindi? Mandadaya ba ako? Hindi. Gagawa ba ako ng kodigo o hindi? If your mind is filled with the Word of God, you will know what to do. Dadayain ko ba itong transaksyon sa kumpanya para kumita ako ng extra pera? You will know what to do. Bakit? Ano po sabi sa Joshua chapter 1 verse 8? You shall meditate in it day and night that you may observe to do. Para ang katawan mo ay gagawin ang dapat gawin na nakakalugod sa Panginoon. So that your body will bring glory to God. Para kapag nakasagap ka ng chismis tungkol sa kapwa mo, alam mo sinasabi ng salita ng Diyos, masama ang nagchichismis. Hindi yung tuksong-tukso ka na ikwento sa iba. Hindi mo lang kwento sa iba. Ipinost mo pa sa Facebook mo. Mas malala. Pag may nakarating sa yung balita, kahit gaano pa ka-juicy ang balita na yan, tungkol sa kapwa mo na mapanira, hindi naman totoo. If you meditate on the Word of God day and night, you will know what to do. You will be careful to observe everything written in it. You will not use your lips for destruction, but you will use it for the glory of God. Ano ho mangyayari pag ginawa natin yun? Then you will make your way prosperous and then you will have good success. Pagpapalain ka ng Diyos. Why? Because you are God's temple. At kung ikaw ay templo ng Diyos, at kung ang iyong katawan ay ipapagamit mo para sa kaluwalhatian ng Diyos, pababayaan ka ba ng Diyos? Balikan po natin 1 Corinthians chapter 6. So sabi sa verse 19, verse 20, your body is a temple of the Holy Spirit. You are not your own. You were bought at a price. So glorify God with your body. Tingnan ho natin yung konteksto. Bakit sinabi ni Apostol Pablo ito? Verse 9, don't you know that the unrighteous will not inherit God's kingdom? Do not be deceived. No sexually immoral people, idolaters, adulterers, or males who have sex with males or homosexuals, nor sodomites, nor thieves, greedy people, drunkards, verbally abusive people, or swindlers will inherit God's kingdom. Lahat ho ng mga yan, lahat ng mga sinabi mga kasalanan ho dyan, ginagamit ang pisikal na katawan sa kasalanan. And some of you, verse 11, used to be like this. Sabi ni Apostol Pablo, at marami sa inyo ganyan. Marami sa inyo nagnanakaw, marami sa inyo nangangalunya, marami sa inyo dati pumapatol sa lalaki, pumapatol sa kapwa lalaki, babae, nakikipagrelasyon sa kapwa babae. At katotohanan, sabi ni Apostol Pablo, some of you used to be like this. Ibig kong sabihin, sa simbahan, ganun talaga. May mga tao na dati ganun ang kanilang buhay. At welcome mo ang lahat ng tao sa simbahan. Tama ho ba? Welcome na makisamba kasama natin. Welcome na sambahin ang Diyos na sinasamba rin natin. At alam natin kapag ang mga tao na ito ay pumasok sa ating simbahan at nakisamba rin po sa atin at sinamba ang Panginoong Yesus, ang kanilang buhay ay mababago rin. Bakit po natin alam? Dahil maski tayo ay ganun din dati. Sabi ni Apostol Pablo, lahat po tayo dating makasalanan, binago lang ng Diyos. Nilinis lang ng Diyos. Binigyan ng bagong pagkakataon para mabuhay sa Kanya. Kaya sabi sa verse 11, but you were washed. You were sanctified. You were justified. In the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of God. Ano ibig sabihin ng washed? Hinugasan. Ang dati mong maruming sarili. Dati ang katawan mo ginagamit mo sa kasamaan. Dati ang katawan mo ginagamit mo sa pakikipagrelasyon sa mga maling tao. Dati ang katawan mo, ginagamit mo sa maling bagay. Pero sabi ng Panginoon, ikaw ngayon ay hinugasan na, nilinis ng banal na dugo ng Panginoong Jesus. Sanctified, hindi ka lang hinugasan, ibig ko sabihin ng sanctified, inihiwalay ka. Set apart for specific calling and purpose. Consecrated. Binigyan ng bagong pagkakagamit. Bagong purpose, bagong layunin. And justified. Ano ibig sabihin ng justified? Declared not guilty. Dati nung nabubuhay pa po tayo sa kasalanan, ang kahantungan natin ay walang hanggang kamatayan, sa walang hanggang apoy, ng walang hanggang impyerno, sa magpasawalang hanggan. But now you are justified. Ibig sabihin ng justified, kahit gaano pa karumi ang buhay mo sa nakaraan, kahit anong pang kasalanan ang nagawa mo dati,
Kapag humarap ka sa Diyos, because you have been washed, dahil ikaw ay hinugasan na ng banal na dugo ng Panginoong Yesus, you have been sanctified, ikaw ay hiniwalay na niya sa mundo, at binigyan ka na niya ng bagong misyon at bagong layunin. Ang sabi ho dito, you are now justified. Kapag humarap ka sa Diyos, at humarap ka maging sa mga demonyo, humarap ka sa anghelo, humarap ka sa mga tao, isa lang ang sasabihin ng Diyos, ang anak ko na ito, not guilty. Not guilty. Why? Dahil ho, ang guilt na yon, inako na ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Si Jesus ang naging guilty para tayo ho ay hindi na guilty. Inako niya ang ating mga kasalanan at ang kailangan na lang ho natin gawin, sampalatayanan ang ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Sampalatayanan ng kanyang sakripisyo, sampalatayanan ng katotohanan ipinadala siya ng Diyos sa lupa upang mamatay para sa ating mga kasalanan. Upang tayo linisin, upang ang ating mga katawan ay maging templo ng banal na Espiritu. Sampalatayanan ng Panginoong Jesus, ilagak sa kanya ang ating buhay, alay ang lahat-lahat sa kanya. God knows you. God knows where you've been. God knows your past. Pero ang nakakatuwa ho sa Diyos, iba ho ang mga tao pag nalaman ng nakaraan natin, pwede kang pagtawanan. Tama ho ba? Ang mga tao, pag nalaman ng nakaraan mo, pwede kang kondinahin, pagtawanan. Kaya minsan, ayaw mo na lang ikwento. Kapag po pala sa Diyos natin, ikwento ang nakaraan natin. Ikinumpisal ang mga kasalanan natin. Hindi po tayo pagtatawanan ng Diyos. At hindi po tayo kukondinahin. Sabi sa 1 Corinthians chapter 6, verse 11, kung dati ganito ang buhay mo, sobrang dumi. Lahat yun inihingi mo ng tawad sa Diyos. You will be washed, sanctified, justified. Ganoon po kabuti ang ating Panginoong Diyos. Pag tayo tumaligod sa ating kasalanan, gagawin ka, tatawagin kang templo ng banal na Espiritu. Sino po tayo para panahanan ng templo ng banal na Espiritu? Hindi po ba? Pero napakabuti ho ng Diyos. Kaya napakaganda ho nung sinabi sa verse 20, balikan ho natin. You are not your own. Verse 19, you are not your own. Hindi mo pagmamayari ang sarili mo. Sinong nagmamayari sa iyo? Ang Panginoong Diyos. You are not your own. You don't belong to yourself. Bakit? Verse 20, for you were bought at a price. Tinubos ka mula sa iyong kasalanan. Tinubos ka mula sa impyerno. Tinubos ka mula sa kaharian ng kadiliman upang ikaw ay mailipat sa kaharian ng kaliwanagan. You were bought at a price, so glorify God with your body. Kaya sabi sa verse 13, 1 Corinthians 6, food is for the stomach and the stomach for food, and God will do away with both of them. However, the body is not for sexual immorality, but for the Lord, and the Lord for the body. Kasi marami daw hong nagsasabi, sabi ni Apostol Pablo, ang katawan ay para sa pagkain at ang pagkain ay para sa katawan at mawawala rin naman yung mga yan. Ang material na katawan natin, ang lahat ng bagay sa mundong ito, mawawala rin yan, lilipas. Ang mahalaga, yung kaluluwa mo, yung espiritu mo, nananalangin, yung kaluluwa mo, yung espiritu mo, pinapalinis mo sa Diyos, pero yung katawan mo, pwede mong gamitin sa kahit anong paraan, kahit masama. May mga tao daw ho na nagsasabi ng ganun. Basta ang mahalaga, nagsisimba ako tuwing linggo, pinapalinis ko ang espiritu ko at kaluluwa ko tuwing linggo, kahit ano pwede kong gamitin sa katawan ko. Kahit ano pwede kong gawin, kahit masama. Pero sabi ni Apostol Pablo, hindi yun ang tamang konsepto ng paggamit ng katawan ng tao. Sabi ni Apostol Pablo, the body is not for sexual immorality. Specifically, the Apostle Paul here addresses sexual immorality. Hindi para sa sexual na immoralidad ang katawan ng tao, but for the Lord. And the Lord for the body. May mga tao nagsasabi, my body, my rules. Dahil katawan ko to, ako ang masusunod kung anong gagawin ko sa katawan ko. I have physical autonomy. May sarili akong pagdedesisyon sa kung anong gagawin ko sa katawan ko. Totoo na meron kang free will, totoo na pwede mong gawin kahit anong gusto mo, pero lagi po nating tatandaan, ang lahat ng mga ginagawa natin sa mundong ito ay may karampatang konsekwensya. And what you do with your body will have a corresponding consequence. Kaya sabi ni Apostol Pablo, gamitin natin ang katawan natin para sa Panginoon. Bakit? Dahil ang katawan ay para sa Panginoon at ang Panginoon ay para sa katawan. Your body was made for God. Your body was made for the Holy Spirit to be a vessel of the Holy Spirit. Yun daw ho ang purpose ng katawan ng tao.
hindi para gamitin sa immoralidad. Kaya may mga nagsasabing feminist, empowering daw sa mga kababaihan kapag sila ay ginamit nila ang katawan nila para kumita ng pera. May mga nagsabi yung ganun. Prostitution is empowerment. Pornography is empowerment. But the Bible is saying, the body is not made for that purpose. God raised up the Lord, Jesus, and will also raise us up by His power. Don't you know that your bodies are a part of Christ's body? If you are a Christian, if you are a believer, your body is not your own. You are now part of the body of Christ. Ikaw na mismo ang katawan ng Panginoong Hesus sa lupa upang ang kanyang kalooban ay magkaroon ng katuparan. Ang kanyang kalooban ay kanyang maisagawa. Ang kanyang gagamitin ay ang iyong pisikal na katawan. So should I take a part of Christ's body and make it part of a prostitute? Absolutely not. Don't you know that anyone joined to a prostitute is one body with her? For Scripture says the two will become one flesh. In the sexual act, ang sinasabi po ng Biblia, the two becomes one flesh. There is a union, not just of the physical body, but even of the soul and the spirit. Kaya may tinatawag po tayong soul ties. But anyone joined to the Lord is one in spirit with Him. Kaya sabi po sa verse 18, flee sexual immorality. Every other sin a person commits is outside the body, but the person who is sexually immoral sins against his own body. Ang sabi ni Apostol Pablo, kaya naman kailangan ang sexual immorality, takbuhan natin. Sabi ko ng mga Bible scholar, ang sexual immorality lang daw ho ang kasalanan na sinabihan sa Bible na hindi lalabanan. Dapat daw ho takbuhan, takasan, iwasan. Flee sexual immorality. Umiwas ka sa mga sitwasyon kung saan ang iyong katawan ay maaari kang matukso, maaari mong itulak ang sarili mo na gamitin mo ang iyong katawan sa pagkakasala. At sinabi ni Apostle Paul sa verse 19, your body is a temple of the Holy Spirit. Ibig sabihin, sinasabi ni Apostle Paul, you sin against your own body when you commit sexual immorality, meaning you defile and you destroy God's temple when you commit sexual immorality. Dinudungisan mo ang templo ng Diyos when you sin in a sexual way. At sabi sa 1 Corinthians chapter 3, papanig po tayo ng ilang kabanata, nasa 1 Corinthians 6 po tayo. 1 Corinthians chapter 3 verse 17, if anyone destroys God's temple, God will destroy him. For God's temple is holy, and that is what you are. 1 Corinthians 6:18, sabi ni Apostle Paul, when you commit sexual immorality, you defile, you destroy your body, and your body is a temple of the Holy Spirit. 1 Corinthians 3:17, and anyone who destroys the temple of God will also be destroyed. Let's honor God. I-honor po natin ang Panginoon. Sa ating isip, sa ating spirito, sa ating katawan, sa ating kaluluwa, in everything that we do. Why? God's temple is holy, 1 Corinthians 3:17, and that is what you are. Yun ka, sabi ni Apostol Pablo. Ikaw ay templo ng Diyos, so live a holy and pure life before the eyes of God. Philippians chapter 3, verse 20 to 21. But our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. Pansamantala lang ho ang buhay sa mundong ito. Mabubuhay kang 70 years, 80 years, mahaba na ang 90, 100 years. Pero ang eternity ho, laging kinikwento ni Brother Eddie sa atin, billion, trillion taon ang lumipas, hindi pa nagsisimula ang eternity. At sabi ni Apostol Pablo, Philippians chapter 3, doon ang citizenship natin. Doon tayo mga tunay na mamamayan. Pansamantala lang na ikaw ay Pilipino, Amerikano, o kung ano man ang citizenship mo dito sa mundong ito. At sa verse 21, sabi ni Apostol Pablo, who by the power that enables him to bring everything under his control will transform our lowly bodies so that they will be like his glorious body. Your body, which is now a temple of the Holy Spirit, will be transformed into a more glorious form when Jesus comes again and when He redeems us with finality in eternity. Magiging katawan ng kaluwalhatian daw ho ang ating mga physical na katawan. Itra-transform ng Lord ang ating mga katawan. Dahil ang ating mga physical na katawan na ngayon ay templo ng Diyos at kapag ginamit mo para sa kaluwalhatian ng Diyos, sa dulo ng walang hanggan, ang iyong physical na katawan ay gagamitin ng Diyos, gagawin niyang glorified body. Sabihin po natin, glorified body. Gagawin niyang bagong anyo, maluwalhati,
Hindi na flesh-dominated body, spirit-dominated body. And this body will be forever used for the worship of God. Thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Pwede po bang tumayo tayong lahat sa oras na ito? Kaya ang huli kong gustong iwan sa bawat isa sa atin, your body is not meant for immorality. It is meant for immortality. Buhay na walang hanggan, not immorality. Gamitin mo ang katawan mo para sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Bago po tayo manalangin, I just want to encourage everyone. If you have used your life for immorality, I want to encourage you, surrender your life to God right now. Hihingi mo ng tawad sa Panginoon. Magpalinis ka sa Panginoon. Magko-quote na lang po ako ng 3 huling talata. Ito ang laging kino-quote ni Brother Eddie whenever he talks about holiness. Psalm 24 verse 3-4, who may ascend the hill of the Lord? Who may access the presence of God? Who may access the temple of God? He who has clean hands and a pure heart. 1 Peter 1:16. Sabi ho ng Panginoong Diyos, be holy because I am holy. And Hebrews 12:14, ano pong sabi doon? Pursue peace and righteousness or holiness. Because without those things, without peace, without holiness, no one can see God. Magpalinis po tayo sa Panginoon. Kwento ko lang po ng mabilis. Ako po ay dating nabuhay sa kasalanan. I was a hypocrite for a long period of time in my life. Ako po ay pumapatol sa kapwa ko lalaki dati. Nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki. Nagkaroon pa ako ng boyfriend. Pumapatuloy ako sa mga estranghero, mga taong hindi ko kilala. I used to live my life like that. At alam nyo, minsan, nung niligtas na po ako ng Panginoon, I was delivered, I was transformed, binago na ako ng Diyos. Naisipan ko magpa-check kung may sakit ako na HIV. Kasi kinabahan ho ako dahil nabalitaan ko, yung isang tao na nakarelasyon ko, in a sexual way, ginamit ko ang katawan ko sa mali. Nabalitaan ko, siya ay nagkasakit. So I was worried na baka infected ako. Nagpa-test po ako, at kapag po pala nagpapatest sa ganun, meron palang counselor. Yung magte-test sa'yo, ika-counsel ka rin. Sasabihin sa'yo kung anong pagdadaanan ng test, anong mangyayari pag nag-positive ka, anong mga gamot ang medication or therapy ang dapat mong pagdaanan. So habang hinihintay namin yung result, kina-counsel niya ako, sasalita siya. Ako naman po, sobrang kaba ko. Nung sinabi niyang negative, kinabahan din ho kayo, no? Kung ano yung result. Pero nung sinabi niyang negative, alam niyo ho, sobrang iyak ko. Umiyak ako na parang nanay o tatay ko siya. Na hindi ko naman siya kilala. First time ko lang siyang nakilala. Tapos tinapik niya ako. Pero sobra ho yung hagulgul ko, yung iyak ko. Alam niyo kung bakit ho ako umiyak? Kasi alam ko hindi ko deserve yung negative eh. Alam ko ho, deserve ko mag-positive ako. Dahil sa karumihan ko. Pero alam niyo ho, habang umiyak ako sa Kanya, wala ho akong ibang nasa isip, kundi pa sa salamat sa Panginoon. Dahil isa hong himala na ako ay hindi nagkasakit. At gusto kong sabihin sa bawat isa sa atin, kahit gaano pa karumi ang pinagdaanan mo, kapag sinuri ka ng Panginoon at nagpahugas ka sa banal na dugo ng Panginoong Jesus, ang sasabihin niya lang, negative. Walang kasalanan to. Malinis na. Pinatawad ko na. Dahil isinuko na ang buhay sa Panginoong Jesus. Some of us here have gone through brokenness because of sexual immorality. Naging unfaithful ka sa partner mo. Naging unfaithful ka sa Diyos. Ginamit mo ang katawan mo sa kasamaan, sa immoralidad.
I want you to pray right now. The Lord is here. Ask for the Lord's forgiveness. Nakipag-live-in ka sa isang taong hindi ka pakasal, yun po ay kasalanan sa Diyos. Fornication po ang tawag doon sa Biblia. Premarital sex is a sin against God. You indulge in pornographic videos. Let God purify you right now. Manalangin ka sa Panginoon. Ihingi mo ng tawad sa Panginoon sa oras na ito. Meron hong ilan sa atin dito, meron kang mga mini-message, china-chat, tinetext, na hindi dapat. You flirt. But you are committed to someone else. And you are committed to God. Isuko po natin sa Panginoon ang lahat na nagpaparumi sa atin. At hilingin natin, Panginoon, purify me, cleanse me, make me holy, make me righteous before you. Oh Lord, I release faithfulness and loyalty among the husbands and wives who are here right now. In Jesus' name. In Jesus' name. Dalangin ko, Panginoon, ang puso ng mga asawang lalaki ay maging tapat sa kanilang mga asawang babae. Hindi sila titingin sa sino mang ibang tao, Panginoon. They will love and honor and cherish their wife, Lord. Because their wife is your gift to them. In Jesus' name. Ganon din ang mga asawang babae, Panginoon. They will serve and honor their husbands. They will love them with all their hearts, God. Because they are your gifts to each other. Lord, if there are threats against these marriages right now, we rebuke them in the name of Jesus. If immorality is creeping in, we rebuke them and we destroy them in the name of Jesus. We are declaring strong marriages, strong Christ-centered marriages in which the Holy Spirit is powerful. Strong Christ-centered marriages between two temples of the Holy Spirit. Yes, Lord, we are declaring faithfulness and loyalty sa lahat po ng mga mag-aasawa sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Itaas po ang kamay ng lahat ng mga kabataan sa oras na ito. To our youths, Father, we pray, release a spirit and anointing of purity and holiness in these young people in the name of Jesus, in the name of Jesus. Dalangin ko, Panginoon, sa puso ng mga kabataang ito, maghari ang salita ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Maghari ang banal na pagkatakot sa Diyos. Maghari ang pagmamahal sa salita ng Diyos. Hindi ang pagmamahal sa sarili, hindi ang pagmamahal sa layaw ng mundo, hindi ang pagmamahal sa sexual gratification, but instead, God, I pray, let the love for the Word of God reign in the hearts of these young people in the name of Jesus. In the name of Jesus. At sa buhay namin lahat, Panginoon, Ikaw ang tunay na maghari. Sa katawang ito, Ikaw ang tunay na maging Panginoon, tagapagligtas. Manalangin po tayo sa oras na ito. Sabihin po natin, Panginoong Jesus, inaalay ko ang aking buong buhay sa iyo. Ang aking katawan ay para sa iyo. Gamitin mo po para sa kaluwalhatian mo. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Linisin mo ako. Hugasan mo ako. Gamitin mo ako para sa kaluwalhatian mo. Lord, you see these hands. Nakikita mo po, Panginoon, ang mga nagtaas ng kamay. I pray, use them in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Reveal to your servants, God, the specific way in which you want them to be used. Reveal to them, Lord, kung paano mo sa kanila, paano mo gusto na sila ay tunay na magamit sa iyong kaharian. Reveal to them, God. In Jesus' name. At bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoong Jesus. Mas malakas pa po dyan. Thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Thank you for listening to the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Please subscribe to this podcast so you won't miss a single episode. To know more about the Jael Ministry, please visit jaelworldwide.org. Until next time, God greatly bless you.